Father's Day din sa lahat. Natagal ko mong text. Sabi, ngayon, June 15. Ang lahat daw ng tatay ay nakikiusap sa mga misis. Dapat daw naka-silent mode. Magkaroon daw naman ng peace on earth. Kahit isang beses ang araw lang sa buong isang taon. Amen. Hindi ko na pinadala sa inyo. Sinolo ko na lang. Kaya pili na Panginoon ng ulit. Tayo mo ngayon ay nasa mag-aaral naman sa salita ng ating Panginoon. Welcome po sa ating mga bisita. Amen. Ang ating po pag-aaralan ngayon, 4 tests of a real Christian. 4 po na pagsubok para ating makita ang tunay na Kristiyano. Bakit po kailangan ngayon yan? Kasi po marami po fake na Kristiyano. Maraming nakahawak lang ng Bible, tawag na nila sa kanilang sarili, Christian. And even the call, ang tawag nila sa kanilang sarili ay Kristiyano. Pero hindi ka Muslim, hindi ka Buddhist, tawag sa iyo, Kristiyano. Pero ang tanong, tunay ba na ikay Kristiyano? Amen? Kaya na ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. At yan ay ating po gagamitin muli ang isang Bible character na kilala natin lahat. Yan po yung walang iba kundi si Abraham. Yan sa inyo hindi lang nakakilala kay Abraham dito. Kilala niyo naman po sila si Abraham, di ba? Amen? Siya po yung father of many nations. Sabi dyan. Tayo po natin tumayo. Tumayo po natin ang ating Bible sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Meron po kayo nakitang bisita po dyan. Tapihan niyo po. I-fellowship niyo po. Huwag niyo lang ikwentuhan habang ako'y nag-preach. Amen? Mamaya niyo siya i-fellowship. Pero ipadaman niyo na siya ay welcome dito sa ating church. May kayo nag-amen yung magkatabi niyo yung pala. Verse number 8 to 19. Sabi po dito, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, and heirs with him of the same promise, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because he judged his faithfulness faithful who had promised. Therefore sprang there even one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sun which is by the seashore innumerable. These all died in vain, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now, they desire a better country, that is unheavenly, wherefore God is not afraid to be called their God, for he hath prepared for them a city. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that hath received the promises offered
his begotten Son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Ayos mo na limanangin. Kapagpalan namin Diyos, salamat po. Kakabasa na yung salita. Salamat po, Panginoon. At amin na naman po magagamit at halimbawa po ng Abraham para magbigay, Panginoon, encouragement po sa amin. Karagdagan ang aming pong kaalaman, Panginoon, ang inyong pong banal na kasulatan. At higit sa lahat, Panginoon, amin po rin masiyasan ang aming mga puso. Kung kami nga ay tunay na mga mananampalatayaan po, Diyos. Kaya, Panginoon, sa pahihiling ko po, tungan niyo po ang inyong lingkod, gamitin niyo po na siya mag-atin ng inyong pong mensahe. Meron sa aming kalagitnaan, wala pong katiyakan ng langit. Naway, Panginoon, sa po ay inyong pong kausapin, upang siya po ay magpakumbaba sa inyong pong harapan, sisi sa kanyang kasalanan, at tanggapin si Kristo sa kanyang puso, upang ang pagkauran ay kanyang pumatanggap din. Kaya, Panginoon, yung lahat, aming niling, ala ni Jesus. Amen. Puro tayo. Meron po tayo mga kapatid na 4 tests of real believer. At titignan nga po natin ito sa buhay ni Abraham. Siya po ang gagamitin natin halimbawa mga kapatid. Ito po sa 4 na paraan ng pagsusulit ng ating Panginoon. Ay kapatid, sa buhay ni Abraham, meron pong 4 major testing na kanyang pong naranasan. Major po, ginabing major mga kapatid, malalaki yan to. At talagang kinailangan niya ang tulong ng Diyos para po malagpasan ito. Dahil ito po ang aking po ginagarantiya sa atin po, bawat isa sa atin, na tayo po ay tunay na dadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay. Amen? Na garantiya po yan, mga kapatid. Yan po ay sigurado at tiyak na mararanasan natin. Ano po? Kaya dito, gusto po natin, mga kapatid, kailangan malaman ano po yung 4 na pagsubok na yan, o yung test na yan, ito rin po, mga kapatid, ay magbibigay sa ating pagkakataon para paghandaan ang bawat pagsubok. Diba? Amen? Nung tayo ay nag-aaral, di ba? Sasabihin ng ating may slot, sa Friday, meron tayong unit test. Di ba? Gusto pa ba ngayon yung unit test? Wala na yata. Test na lang. Araw kasi, parang chapter by chapter, yung unit test daw yan. Anyway, dapat in-announce na gano'n, ang gagawin po natin is to prepare for the test. At tuwag-tuwa pa tayo, mga kapatid, pag meron po mga pointers to review. Diba? Actually, yun ang nagiging kodigo natin. Pagdating ng examination yung pointers review na yan. At pag medyo magkakulit ka ng teacher, sabi niya, kodigo ba yan? Hindi po ma'am. Memory recall lang po yan. Pero meron din naman mga teacher, mga kapatid, na medyo terror. Ang sasabihin sa'yo, may test tayo bukas, wala kong ibibigay sa iyo na mga advanced pointer o reviewer. Pag tinanong mo, kailan ano po ang coverage ng ating test, ma'am? Sabihin, sige, from the beginning hanggang patay ka na dyan. Di ba? Okay. Pero anyway, mga kapatid, ito po ang lagi ko lang masasabi sa bawat isa sa atin. You cannot pass a test unless you prepare for the test. Hindi maaaring mga kapatid na ito po ay bara-bara. Yung mini-mini mo, nasagot. Hindi po ganun Kaya mga kapatid, makikita po natin dito na yung word test on how God tests to see if you are a true believer. Kaya kapatid, wala pong problema. Sinabi na ng Panginoon, we will undergo a test. Wala po mga kapatid, question na po dyan. Kaya sinasabi ng Panginoon, eto po, dadaan kayo sa mga pagsubok, and I will help you to prepare for this test. So, maganda na pa mga kapatid.
Di ba? Napakagandang paboran po sa atin yan. Pero mga kapatid, ang hindi sasabihin ng Panginoon sa atin, yung timing, kailan yan. Amen? Ibig sabihin, na hindi niya sasabihin kung kailangan araw-araw, handa ka. Ano po? Hindi yung pag-inanaw, so bukas may test. Ngayon, alam niyo po, ugali mo naman natin mga kapatid, pag bukas ang test, mamaya tayo mag-aaral. Kahit sabihin pa po mga kapatid, na 2 weeks from now, magkakaroon ka ng test, lagi po, doon sa last day ka, mag-aaral. Naging ugali na, minsan, yung mga preparation habits po natin yan. Lagi tayo doon sa tinatawag nga na haphazard at masasabi po natin mga kapatid nga na kulang. Kaya, pag tinanong ko po kayo, ikaw ba ay isang tunay na mananampalataya? Siyempre, sasagot ko, oo. Amen? At pag tinanong ko sa iyo, paano mo nalaman? Sasabihin mo, I believe in God. Kaya ako naging Christian because I believe in God. Now listen mga kapatid. Sabi po ng James chapter 2 verse number 19, even the devil believed on the Lord Jesus Christ. Pero hindi po siya ligtas. Amen? Kaya yung sabihin, kasigtasan mga kapatid, na hindi lang po intellectual na aasen. Hindi lang po ito dahil naririto, hindi po yun mga kapatid. Hindi lang sasabi mo, I believe in God, kaya ako naging Kristiyano. Pero, meron pang mga dapat tayo kung makita po dyan. Alam niyo po ba sa Pilipinas, tayo na lang po rito. Siguro ang percentage sa Kristiyano po rito sa ating bansa napakalaki. Tanungin mo ang isang Mormon, Kristiyano ka ba? Sasagot sa'yo, oo. Tanungin mo ang isang INC, sasagot sa'yo, oo. Tanungin mo ang Roman Catholic, sasagot sa'yo, oo. Tanong mo Baptist, oo. Di ba? Pag natanong mo ay Muslim, doon lang magbabago. Pero ang tanong, kung ang Pilipinas ay Kristiyano bansa, bakit tayo ganito? Amen? Bakit may mga kaso na mga korupsyon? Bakit, kapatid, ang mga tao sa ating batuhan ng putik? Inapoint si Dilima, tinira yung personal na buhay niya. Yeah, amen? Alam niyo po mga kapatid, pag gano'n, sino pa po matuwid? Amen? Hindi kasi may mga tao na hindi po ang putik, ipakatulong sa kapwa niya. Hindi niya nalalaman, every time na nababago siya ng putik, pati yung kamay niya napuputikan. Lahat sila, anak ng putik. Amen? But anyway, mga kapatid, tingnan po natin dito. Sabi nga in James 10, faith without works is dead. Hindi po siya kailangan ng trabaho para maligtas. Hindi po mga kapatid. Kailangan nakikita yung iyong pananampalataya o yung iyong pagiging isang mananampalataya. Hindi mo itinatago yun. Kaya pag tinawag mo sa sarili mo, ikaw ay Kristiyano, then it will show out mga kapatid sa iyong buhay. Amen? Kaya hindi pwede yung silent believer ako. Medyo yung medyo sikreto ala James 1 na Kristiyano. Hindi po ganun lang kapatid Kaya dito po, tingnan natin yung unang test. The test of a major change. The test of a major change. Hebrews chapter 11 verse number 8. Sabi dito, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should have to receive for an inheritance, obeyed. And he went out and not knowing where he went. Tingnan niyo po ano ba yung major change dito na makikita po natin. Sa istorya po, dito si Abraham. Na siya po ay tinawag sa isang lugar na pinaalis siya ng Panginoon sa kanyang lugar at pupunta sa isang lugar na hindi niya po nalalaman kung saan at hindi naman sinasabi ng Panginoon kung saan din. Amen? Sabihin it is a major change sa buhay po ni Abraham. Now listen mga kapatid,
Abraham ay hindi po ordinaryong tao doon sa lugar na kung saan nakatagaroon siya. Na yung Ur of Chaldees. Na ang Ur of Chaldees, mga kapatid, during the time, is the very center, lahat po ng mga commercials. Na masasabihin mo natin, ano doon lahat yung mga iba't ibang klase mga mall. Sabi ka din, first class po na lugar po ito, yung Ur of the Chaldees. Na? Sabi nga, yan puro yung parang land of promise yung araw. Pero hindi ba? Kasi papakita pa lang kay Abraham sa kanya. Anyway, kapatid, Abraham was not really an ordinary person. He was rich. He was wealthy, mga kapatid. At siya po ay naninirahan sa isang lugar na masasabi po natin na nandoon lahat yung mga ilit. Tapos bigla siya tinawag ng Panginoon na ikaw ay iwan mo yan, lugar mo na yan, at ikaw ay magpunta sa isang lugar na aking ipapakita sa iyo. Sabi mga kapatid, hindi po madali kay Abraham po ito. Hindi madali po sa kanya yan. Noong mga time na yan, mga kapatid, nung siya'y lumipat, ang kanyang edad ay 75 years old na. Mahirap po yun. Na ikaw ay nandun sa comfort zone mo, tapos bigla kang aalisin at papapuntahin sa isang lugar na hindi mo nga alam saan at kung saan at kung ano magiging kalagayan mo doon. Alam po, pero kung susubaybayan nyo, ito po si Abraham, mga kapatid, siya po ay nanirahan sa tent na napakaraming taon. Amen? Mula sa isang magagandang tirahan, palilipatin ka sa tent. Alam niyo ng araw, mga kapatid, ang tent, lugar po yan, o yung pagtinitirahan ng mga taong palipat-lipat. Kaya tent eh. Na? I-assemble, dismantle, lipat na naman. Assemble, dismantle, lipat na naman. Yun po ang tinirahan nitong si Abraham. Sa madaling sabi, nagkaroon po ng isang major na pagbabago sa kinasanayan na buhay nitong si Abraham. Kaya mga kapatid, tingnan niya. Yung first test dito ng isang real believer, ito po, is a real believer will follow God's leading without knowing where. Amen? Sabihin ng kapatid, Abraham, sabi sa verse number 8, obeyed, not knowing where he went. Kaya ang unang test dito, mga kapatid, na sinasabi po natin sa isang mananampalataya, kailangan ang tunay na mananampalataya ay sumusunod sa leading ng Holy Spirit na kahit hindi mo alam kung saan kanya dadalhin. Hindi yung nagtatanong ka, saan mo, Lord? Maganda ba doon? May tubig mo ba doon? Namihilaw mo ba doon? May mold mo ba doon? Hindi, sabi ng Panginoon, basta ikaw ay sumunod sa ituturo mong lugar sa iyo. Sa madaling sabi, mga kapatid, yung first test is all about where. Where? Saan ka ba dadalhin ng ating Panginoon? Amen? At kung ikaw'y tinatawag ng Panginoon na magkaroon ng major change sa iyong buhay, na wala ka dapat question pa na sasabihin ng Panginoon kung hindi you just follow and obey the Lord without knowing where the Lord will lead you. Amen? Kaya, pag ginantay natin sa buhay natin yan, sabi mo, siyempre, God asked to make a major change. Alam mo yan, you don't know where you're supposed to go. Hindi mo alam. But you know where, but you know you are not supposed to stay where you are. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, yung buhay natin dapat merong level up. Alala niyo ng araw, doon nasa highway po tayo. Ang sinabi sa atin, meron na lang kayo 2 buwan, kailangan umalis kayo dito. Nag-iibahin. Tapos, ang laki ng problema natin dito sa lugar na ito. Sabi ko, Lord, bakit naman kami umantong sa galing ko?
meron nga kaming lote, hindi naman namin magamit. Dahil ayaw nga ng church sa loob ng subdivision nito, makalaw na yun. Kasi daw, malalagay daw sa halanan ng kanilang security and first class subdivision of the executive. Hindi nila alam ng lote na pag pinayagan nila ng araw na maging church ito, ang mga darating dito, mga ambassadors. Yung mga ating mga ambassador ni Christ. Diba? Anyway, siyempre, yung kalungkutan, siyempre yung nag-pray until na pinayagan din tayo for so many conditions, sinunod natin yan. Nandito na tayo mga kapatid, and that is the only time that I understood the plan of God. Sabi ko, Lord, hindi pala kami pinaalis doon. Ikaw pala ang nag-alis sa amin doon para matin. It was a major change, mga kapatid. Pero later on, sabi nga ng ating awitin, di ba, we will understand it better by and by. Kaya ang test, mga kapatid, you follow the Lord. You obey God without knowing where God will lead you. Sumunod ka lang. Kaya yung unang test, mga kapatid, is all about where. Where? Saan ka dadalhin ng Panginoon? Saan ka mas gagamitin ng Panginoon? Saan ka mas magiging blessed sa marami ng Panginoon? Ganyan po eh. So yun po ang unang test, mga kapatid. Now, the second test, ito po. Test number 2, a delayed promise. A delayed promise. Kita niyo po sabi daw sa verse number 9 na natin, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles. Ayun na po. With Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Tignan niyo po sa verse, the verse na ito. Ano po sinasabi po sa atin? Yung promise po si Abraham, pinangakuan ng promised land. At magiging great nation. Si Isaac, gano'n din. Si Jacob, gano'n din ang promise, mga kapatid. Ito pong mga ito, nang namuhay ng kung ilang taon sa mundong ito, na napangakuan ng Panginoon, nakamatayan na po nila ang pangako, kaya hindi pa rin nila nakakamtan. Pero hindi ibig sabihin na hindi nila nakamtan, hindi pinagkaloob ng Panginoon. Amen? Tapos niyo, promise is an important word in the vocabulary of the true believers. Tama? Okay. God wants us to base our lives on promises. Yun po. Now, not an explanation on expectation na naman. He wants us to base our lives on promises. Kaya napakaraming pong promises ng ating Panginoon. Na hindi na kailangan magpaliwanag pa ang Panginoon sa mga promises na yan. The only thing that we need to do is just to expect that one day, yung promise po na yan ay magkakaroon po ng fulfillment sa ating buhay. Amen? Kaya sabi na ating kami, standing on the promises. Now listen, mga kapatid, sa ating pong mga tunay na mananampalataya, napakahalaga ng mga pangako ng Diyos sa atin. Na dapat paniwalaan natin na ang bawat pangako na yan ay tutuparin ng Diyos ngayon man, bukas, o maaaring wala na tayo sa mundong ito. Amen? Hindi yung pagbilang tagal naman ng pangako. Listen, mga kapatid. Nung kapanahunan ni Christ, sabi niyo gano'n, umakyat siya, di ba? Sa langit, sa Acts chapter 1. Sabi ganun nila ng mga anghel, why stand you gazing up to heaven? This same Jesus that is caught up, sabi gano'n, doon sa cloud, will come again na the same manner na siya ay nawala sa lupulan. Sabi ko that doon na po ang promise ng second coming. And it was, my God, that even preached by the Apostle Paul and
yun eh. Bumalik na ba ang Panginoon? Hindi pa eh. Tayo naman na ngayon na nag-preach na babalik ang Panginoon. Now listen, kung kapanahonan nila po, sinasabi na nila na very soon babalik ang ating Panginoon, mas malapit na po ang ating panahon ngayon sa pagbabalik ng Panginoon. Now, ano itong hawak natin doon? Promises. Sinabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Promises. Ang sabi niya, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Promises. Diba? Yun na lang, meron na tawag na delay of the promise. Alam niyo po, pag halimbawa, sinabi ko, okay, Brother Rene, bigyan kita isang daan ngayon. Hindi na po promise yun eh. Binigyan mo na kaagad eh. Pero kung sinabi ko, Brother Rene, maghintay ka na, bibigyan kita na isang daan. And that is a promise. Diba? Kaya mga kapatid, ang problema lang, hindi na alam kung kailan. Sa kapatid sabi, tingnan nyo, yung unang test is a test of where. The second test is all about when. Amen? When? Kailan ba darating o magkakaroon ng fulfillment yung promise mo na yun? Diba? So, merong delay mga kapatid, no? The promise, and even the nation Israel was delayed mga kapatid. Sabi niya doon, bibigay ko sa inyo ang promised land. Pero nagkaroon po ng delay doon po sa kanilang pagpunta ng promised land. Inabot po sila ng 40 years, but still mga kapatid, nakatating sila sa promised land. Ibig sabihin, yung delay does not mean denial. Amen? Sabi sabihin, maraming mga promises ng ating Panginoon, it was not designed by delay or delayed by design. Amen? Na? Kasi ba naman sa tayo, gusto natin yung biglaan ba lagi na pag hiningi mo ngayon, andyan na agad. Hindi. Kasi sabi mo, pag hindi ba sabi mo, ano hingin namin ng mga mo, bibigay mo. Tama! Eh, ba't wala pa po ngayon? Maghintay ka. Kung kailan. Ha? Kaya, God promised Abraham, if you move, I will give you the land of Israel. Ha? The problem is, after he got there, ano po, there was a delay in the transfer ng ownership. Ibig sabihin, magiging stewardship niya po doon. Kaya, si Abraham, nabuhay pa ng 100 taon. No? And he never received it at that point. Tingnan niyo ba? 100 taon. Wala pa po rin. Kaya nasabi dyan, siya ay natirahan sa mga 10 o 10, lipat dito. Sabihin na, eto na po ba Panginoon? Hindi pa, lipat na ulit. Eto na po ba? Hindi pa, lipat na ulit. Eto na po ba? Hindi pa, lipat na ulit. At yan naman eto na po ba? Oo, yan na. Tingnan mo yan. No? Yung abot ng iyong matang makikita, no? Left and right, no? Sa likod at harap, yan. No? At ano ang magiging lahi nyo? Halika rito. No? Gabi. Kasama niyo sa harap. Sabi ka doon, at kita mo kayo mga bituin sa langit na yan? Sabi ng Panginoon, doon sa mag-asawang Sara at Abraham, opo. Nakikita namin, ganyan karami ang magiging lahi nyo. Nakikita niyo ba yung mga buhangin sa dagat na yan? Opo, ganyan karami. Amen? Amen? Na? Kaya Abraham had to wait 3 generations to get the promise fulfilled. 3 generations. Sa kanya, kay Isaac, kay Jacob. 3 generations. Wala na na siya, mga kapatid eh. Kaya the first test is where, the second test is when. When am I going to get it? Kailan? Panginoon? Kailan? Sabi, maghintay ka lang. Na, when you are going to answer mga kapatid, when kailan ka bang sasagot, Panginoon, ang aking mga panalangin, kailan ba yung tayo mga kailangan ko? Ang sabi lang ng Panginoon, just wait.
Amen? Na? Kaya, dito po, eventually makikita nyo na ang Panginoon, wala po siyang time limit. Pero sabi niya, maghintay ka. Totoo ka bang mananampalataya? Kung ikaw ay totoong Christian, marunong ka maghintay. Amen? Hindi yung gusto mo magkaroon ng maraming pera agad, gagawa ka na hindi ayon. Amen? Ano ang lesson dito? The lesson is ito, a real believer will wait for God's timing even though he doesn't know when. Yeah. A real believer will wait for God's timing because it's perfect. Yung timing ng Panginoon, even without knowing when. Amen? Hintay ka. Yung ating mga young people, maghintay ha. Baka magmadali kayo. Wala na lang kayo maging karampingan dyan. Amen? Amen? Maghintay. Ha? Eto na yun, ang pangatlong test na mabibili. An impossible problem. Hindi po ba meron tayong problema, minsan alam natin posible na magkakaroon ng solusyon. Amen? And some of you may be experiencing ito pong ganitong klaseng problema. Na meron tayong major change, i-delay of the promise, at yung third nga, ano ba dito makita natin impossible problem. Bakit? Verse 11. Through faith, sabi niya, also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because God is faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and he was good as dead, so many as the stars of the sky in the multitude, and as the sun which is by the sea shore innumerable. Now, ano po yung impossible problem dito? Natingnan niyo. Sabi ng Panginoon, una, when. Dadalhin kita. Nangako ang Panginoon, when. Darating, magkakaroon ng fulfillment. Di ba? Kaya, ito po, ang pangako kay Abraham, dadalhin siya sa isang lubang pangako. Yung kanya na natin, lahi ay magiging great. Ang problema, wala siyang anak. Paano magiging dadami lahi mo? Wala ka kang anak, hindi ka nga makapagkanak. Hindi ba napaka-imposible yun? Amen? Pambira, si Sarah po, menopause na. Si Abraham naman, tanda ang taon. Dito niyo po. Magkakaroon ng anak, supposed to be lolo na, at lola. Imposible, hindi nagili. Ang imposible nga, hindi magkaanak, etong siya lang, kasi kumari po niya. Amen? Sa there will come a time, mga kapatid, sa isang real Christian, magkakaranas tayo na isang problema na ang tingin natin napaka-imposible ng problemang yun. Pero, ano ang gagawin mo? Kaya nung dumating, ang dalaw kay Abraham, ang sabi nila na Abraham, sabi ay suko ng Diyos dito, at ito sasabihin nila, sabi sa inyo, nagkakaanak si Sarah, dinaminin ni Sarah, katulad ng kwarto. Sabi ko, pira naman ito. Para naman mangluloko. Lulukohin ka. Ano kaya ito? Nagbibigay ng isang kagagalak mo o parang ikay ininsulto pa. No? Nalipasan na nga ako. Sabi ni Sarah, menopause na nga ako. Wala na talaga. Tapos titignan niya si Abraham, naku, ang tanda na, ay, naku po. Nakawa. Diba, amen? Oh.
18, verse number 9. Para mas maunawaan natin. Genesis chapter 18, verse number 9. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life, and lo, Sarah, thy wife, shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in year and age, and it ceased to be with Sarah after the manner of a woman. So yun na po yung piniposal niya. Therefore Sarah laughed, now within herself saying, After I am waxed old, shall I have leisure? Now, my Lord being old also. Sabi pang bilo, parang namin yan. Matanda na ako. Tapos titignan niya si Abraham, ang kapatid, yung mga masang siguro, laglag na. Tandaan taon na yung mata. Ano pa mangyayari? Kaya natawa eh. 13. And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, God, I of a surety bear a child, which am old, is, verse 14, is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Then Sarah denied, saying, I love not. Di naman eh. No? For he was afraid. And he said, Nay, but thou didst love. Sabi sabihin, ano po ang nakita natin dito? Impossible situation, impossible problem, pero ang sabi ng Panginoon, is there anything too hard for me? Amen? Kaya alam niyo po, nang nanganak si Sarah, pinangalan ng Isaac. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Isaac? Laughter. Nakakatawa. Pag kayo kaya kabalita, 90 years old na anak, tatawa kayo? Sabi yung pira naman ito, tandaan eh. 90 years old na, ito naman ito. Years old pa 90 years old eh. Di ba? Kaya mo na, imposible yan. Pero anong makikita natin dito? Una, yung question po dito, mga kapatid, the question of where? Tama? Pangalawang test, the question of when. Amen? Pangatlo, na test dito is the question of how. No? The how, question of life. And for your third test of your faith, are you really a believer? Now, a believer, a real believer, will expect a miracle without knowing how. How? Kaya mga kapatid, pag ikay mananampalataya, dapat nag-expect ka ng believe lang sa buhay mo. Hindi, pag ganun na ako. Naging Kristiyano ka pa. Kaya dapat naman Kristiyano, hindi nag-suicide. Pagamat meron. Let's say, Samson, napakalakas. Yung nga lang, mga kapatid, lahat ng kanyang muscle nasa katawan. Yung utak, ano naman. Suicide. Di ba? Amen? Oh. Kaya yan po ang makikita po natin, no? We always expect that one day, the Lord will perform a miracle in our life. Pero ang question nga yan is how. How? Na? Kung paano mo niya gagawa ng milagro sa iyo, abangan mo na lang yan. Na? Pero ito ang tinitiyak ko sa iyo, hindi ka tatama ng loto. Sabihin mo ng blessing ni Lord. Nanalo ako sa loto.
Ayaw na nga ng Panginoon yun eh. Amen? Okay. Eh, tumataya ng loto ha. Nanalo kayo, hindi galing kay Lord yun. Amen? Lalo na sa wedding. Pinag-wedding mo ba dito? Sabi ko, gusto, di po ako na tumataya doon. Ano ba? Obrador. Pero di ako tumataya. Obrador lang ako. Okay, major change. Where? Delayed promise. Where? Impossible problem. How? Tiga? Kaya, one more test. Ano po? Ito na yung ultimate test. It was the ultimate test in Abraham's life. Kaya I guarantee, ito po, mga kapatid, it will be the ultimate test in your life to see if you are really a believer. Ano ba? Why? A senseless project. Balikan po natin yung Hebrews chapter 11. Verse number 17. By faith, Abraham, when he was tried, Abraham offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Now, ito na ba? Pinangakuan niya, tinupad ng Panginoon yung pangako, at yung pangako na anak na yun, magiging na ama ng great nation, dadami ang lahi. Pero ano nangyari? Yung pangatlong test, yung binigay ko sa iyo, babawiin ko. Ako, babawiin ko. Akin na uli yan. I-offer mo yan, ha? Isang parang barn offering. Na kukuha ka, nagawa ka ng altar, ihiga mo yung batang yan, tapos sa kamuyaan, i-kaalay sa akin. Amen? Amen? Now, can you just imagine yung heart of a father, lalo na po ngayon, Father's Day. Mamayang hapon, nagpipreach po ako ng isang Father's Day message. Kaya lahat ng mga lakay, I encourage you na balik kayo mamayang hapon and invite more fathers. Sasabihin sa iyo na Diyos, Hector, yung magandang anak mo sa likod, gusto ko ihandog mo sa akin yan. Mahirap yun. Nakita mo nga lang yung anak mo na naglalakad na parang hirap na hirap. Parang nagbigat na rin yung puso mo eh. Amen? Nasubukan nyo na mga baby pa yung mga anak nyo na hospital. Darating yung nurse, mag-i-insert ng ano tawag doon? Dextrose. Pagkatusog na doon, nahanapin. Hindi madali-dali. Yung anak mo, yak-ayak. Na, parang yung nurse gusto mong patukan eh. Ano ka ba? Pagulong ka ba yan o hindi? Hindi ba nga kapatid? Nakasaktan ka eh. Ha? Kapag bigay ito ngayon, sabi ng Panginoon, yung anak mo, gusto ko, gilitan mo ha? Paano yung damdamin ng isang ama? Amen? Kay Brother Hector, meron pa siyang matindira eh. Pero dito po kaya na, wala na po eh. Only begotten son. Amen? Inihingi pa ng Panginoon. So yung damdamin po dito, ni Abraham, napakabigat. Pero dahil si Abraham ay meron pananampalataya, dahil si Abraham ay tunay na mananampalataya, at ang kanyang paniniwala ayon sa banal na kasulatan, na yan man ay saksakin ko, naniniwala ako na yan, mamatay man yan, ay bubuhayin muli ng Panginoon sapagkat yan, bata na yan, ay pinangako niya sa akin. Tama niyo po? Na? Kaya dito makikita natin yung senseless tragedy. Na and only a true believer, mga kapatid,
can perform such as this. Amen? Kaya malungkot minsan mga kapatid, napapahiya tayo kay Abraham, yung anak niya nga, bibigay. Sa atin din sa oras lang, di natin maibigay eh. Panahon lang para sa Panginoon, para pag hinahatak natin yung ating mga paa. Babasa ka lang ng Biblia, parang napakalaking sakripisyo na sa iyo yung magbabasa. Amen? Amen? Para magaling magpupo dyan, dyan sa upuan na yan, at medyo humaba-haba na ang ating service. Parang hirap na hirap ka na natin. Oras pa lang yan ang hinihingi ng Panginoon. Paano na kung isa kapamamahal sa buhay mo ang hihingin niya? Kung yung oras, hirap tayo maibigay, lalo na po ang anak natin. Amen? Sometimes mga kapatid, binibilangan natin ang Diyos eh. Nagatin na ako ng ganito, hindi na ako mag-aatin sa ganito. Nagatin na ako ng ganito, hindi na ako mag-aatin ng ganito. Parang binibilang natin, ano yung nagagawa natin para sa Panginoon? Hindi dapat ganon mga kapatid. Una-una, tayo mag-aari ng Diyos, hindi naman natin mag-aari ating sarili. Pangalawa, na pinatawad niya tayo at binigyan ng kaligtasan na dapat tayo papunta na sa langit. Pangatlo, siya ang gumagabay sa atin araw-araw. Pang-apat, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas para makapagpatuloy sa mundong ito. At panglima, pinangakuan tayo ng rapture. Na pagbabalik niya, dadalhin niya tayo sa langit. At kung hindi mo naman maintindihan, ikaw ay dadalhin niya sa langit pag ikaw ay wala sa mundong ito. Now, are we really a Christian? Anong lesson natin dito? The lesson here, ay kapatid, sa pang-apat, a real believer will trust God's purpose without knowing why. Where, when, how, why. So the why question is based always on your trust sa ating Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ito ang gawin mo. Hindi ka naman sasabi ng why. But because you trust God, then you just obey. Obey the Lord's command. Amen? Ganyan po ang mga tunay na believer ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang question ko rito, meron ka ba mga na major change na gagawin sa iyong buhay? At gusto ng Panginoon dalhin ka sa isang lugar na hindi mo alam? And it's a matter of the where question. At syempre, meron mga blessing. Nga lang, di mo alam kung kailan. Amen? At meron din yung mga blessing na nasa iyo na. Minsan po siya ng Panginoon, akin na uli yan. But still, you need to expect another blessing. Yung nga lang how. Paano ba darating sa atin yung blessing yan? And always the ultimate test. God will test you how much you really trust Him. Kaya, may siyang kinukuha niya the dearest among all the dearest na malapit talaga sa puso. Sabi ng Panginoon namin na yan. Pero sabi dito, you only need to trust Him. Trust God's purpose without knowing why. Amen. Amen? Nakunawa ba natin kung apat na beses? Shall we all stand? Tumayo po tayo. Tayo po yung buhot, tayo po yung mananala.
Mapagpala ng Diyos. Kami nga po ay nagpapasalamat muli sa minsan na hindi po pinagdalaw sa amin. Lord, we just pray that the Holy Spirit will once again speak to the heart and challenge everyone dito po sa mensahe. Lord, marahil kami po nakakaranas ngayon ng mga impossible problem. Pero alam namin, Panginoon, there is nothing too hard for you. The only thing that we need to do is to trust you and expect another miracle that will come into our lives. Kaya Panginoon, Ikaw po, Diyos, patuloy na pumurusa sa aming po paanyaya. Dahil po, aming nilibig, Mahal na Jesus. Habang lahat tayo nakapagyan. Meron bang mensahe ng Panginoon sa iyo? There in this month, the altar right now. Do you experience something impossible? Then expect God will answer your prayers. Amen. Maybe ito po ay physically or isang karamdaman, problema personal. You come. Did you ever doubt the Lord even once in your life? Halika dito. Just be honest, Lord, nagalit lamang po ako sa inyo. Nagkaroon po ako ng problema ganito, nagalinlangan po. Nagkaroon ako ng karamdaman na ganito, nagalinlangan po ako sa inyo. Halika dito. Sige. You come. Amen. Sige po, manalamin po kayo. Ilabas niyo po lahat ang laman ng inyong puso sa Panginoon sa umaga nito. You can even cry to Him. Sana po muli sa mga anak po na sila. Lord, salamat na marahil na meron po sa aming kalagitnaan ngayon nakakaranas ng major change sa kanilang mundo. O mga delayed promise o mga impossible problem. Meron po kayong mga pinagagawa, iyong mga anak, na sinusubok po ng magtitiwala o tiwala sa iyo. Alaman po ito, Diyos, kami nga po, at patuloy na nananalangin. Lord, bilang mga anak mo, kami ay mag-expect ng milagro kapag ganyan sinasabi mo po sa akin. Na wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Even our impossible problems, impossible situation, there is nothing too hard for you, Lord. Kaya yan ang amin po, Panginoon, paniniwalaan.
Itatanim sa aming puso at isip. Kaya Panginoon, tingin mo po ang natangin ng iyong mga anak ngayon. Ano man po ang sitwasyon o kalagayan nila sa mga oras nila. Kaya din, Panginoon, tinadalanan namin na paliwanagan ng libraran ng Likas. Makakalawakan po sa iyo. Manigtas po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Continue to bless everyone. Lahat po ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus.